Magandang araw mga lods. Ngayon may panibago naman tayong tutuklasin. Ito yung Ino mutation. O yung nagte-text sa akin nung isang araw. Idol, ito na yun. Pag-aaralan na natin yung Ino. Although parang medyo mahaba-haba to mga lods. Siguro baka tingin natin. May part 2 siya o ano. Ayan mga lods. Okay. Umpisahan na natin mga idol. Let it, bang, bang. Ayun mga lods. Dito naman tayo. Dadako na naman tayo sa isang uri ng mutation mga lods. Yung Ino mutation mga idol. Ngayon mga idol, lagi ko pong uulitin to mga lods. Naging tatandaan, hindi po ako eksperto. At kung may mga mali man akong nagpapa-correct tayo sa mga dyan. Yung mga magaling sa ibon, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Maraming marurunong dyan. Ay ako mga lods, handa po ako doon. Kasi pag nagpapatuwid ka sa isang bagay na kasi maamin naman ako lods, naman akong masyadong hindi man tayo maalam. Kaya lang naman tayo medyo may nalaman konti kasi nag-alaga tayo ng ibon mga lods. Ngayon kung may may veteranong nanonood, tingin niya mali yung sinabi nito sa parting ganito. Tayo mga idol, mga lods, handa po tayo sa ganon. Hindi po tayo kasi sa pagtanggap mo ng katuwiran yung itutuwid ka dun sa mali mo, lalo kang maraming matututunan mga lods. Yun po yung isang prinsipyo ko sa buhay mga lods. Umpisahan na po natin ang ang Ino mutation mga idol. Ngayon mga idol, kaya sabi ko malawak-lawak kasi yan. Totally, alam ko kahit UB ka, familiar ka na rito kasi parang napakadali niyang tandaan pero maraming nakapaloob doon mga idol. Kagaya ng ganito, hindi porket dilaw Ino na o Lutino na, ganon. Kasi sakop ng Ino yun Yung Ino kasi dun galing yung Crimino. Mga lods, dun galing yung white bulls o white bull kung tawagin, estuloy white bull. Sabihin puti lang siya na itimang mata, yun ang tawag doon mga lods, white bull. Pag dilaw naman siya, ang tawag naman doon yellow bull. Ngayon parang nalahian yung lumabnaw. Parang malabnaw yung pagka dilaw. Ang tawag naman doon Crimino. Maring dilaw tsaka puti pinagsama, lumabnaw mga lods. Diba? Kahit sa literal naman magtimpla ka ng pintura mga lods. Dilaw tapos may puti, yun, mababasag yung pagkadilaw nun mga lods. Parang magiging egg yolk siya. Parang in-scramble mo yung itlog mga lods, diba? Nung hindi mo pa in-scramble, solid siya. Pero pag in-scramble mo yung itlog, diba nagbabago yung kulay kasi nagsama na yung dalawang kulay mga lods. Yun po yung simple na principle nun. Ngayon mga lods, datako tayo sa Ino mutation. Nauna, gaya na sabi ko, yung Ino o Lutino, sakop yung lahat yung binanggit ko na mga kulay. Ngayon baka akala nyo lalo yung mga totally yung mga parang nakasentro ako mga idol, yung mga nagtetext sa akin na
mga kagaya natin mag-iibon na gustong matuto kahit paano, mga beginner o newbie na matuto, kaya nagtatanong sila. Kasi baka may lumabas yung dilaw, baka sabihin mo lutino na. Hindi. Ano lang siya, lahi siya ng ino. Galing sa ino yon. O kaya cream lang, o puti, sabihin mo, hindi mga ganong loads. So ganito, umpisahan na natin mga idol. Yung palatandaan ng ito, magbukas na tayo mga lods ha. Yung palatandaan ng lutino na dilaw, kasi may puting lutino although may tawag doon. Ayan mga lods. Yan ang tinatawag na yellow lutino. Na yung niya, yung pakpak solid. As in yan, kasi meron ako nito idol. Yan, yung minsan na pag medyo binababa ko yung itong pinapakita ko ito, diba lumalabas sa monitor yung mga alaga natin. Ayun, halo yun lods. Hindi lahat lutino yun. Although matama, hindi lahat lutino kasi galing lahat sa ino yon. Pero hindi lahat lutino. Kasi merong may white lutino o kung tawagin albino mga lods. Diba? Kasi sa malalim na yung talagang mag-aaral ka, iba yung albino sa white bull mga lods. Diba? Mamaya na tayo doon. Dito muna tayo sa dilaw mga lods. O yan, kaya yung nakikita nyo sa monitor, kung mapapansin nyo, zoom ko lang mga lods. Ayun yung zoom, yung balik natin. Ayan mga lods. Kung mapapansin nyo, pula yung mata. Pinaka-iris niya o iris niya, pinaka-iris kumbaga, iba yung iris sa iris kasi mga lods yung pinaka-iris niya pula, tapos mapapansin nyo minsan ito silver. Ayan, so yan isa sa palatandaan ng yellow lutino mga lods. Kasi hindi lang ako, ewan ko kung may files ako nung white lutino. Pero mga lods, na lang, yung mga mukha na lang nila. Ayan. Kasi wala tayong files nung mga lods kasi ang number one na titingnan mo na lutino yung mo, lutino yung alaga mo mga idol, yung mata. Pula yung iris niya, tapos silver yung pinaka-pats niya. Tapos babalik ko lang yung mga lods ito, ayan. Yung kabuuan ng katawan niya, solid na dilaw yan mga lods. Maliban doon sa bagwis, minsan puti yan. Puti yan yung bagwis na yan. Talagang as in puti mga lods. Tapos ang isa pang kapansin-pansin yung paa, kulay pink mga lods. Pink yan, pinkish. O yan ang inomutation. Babalik ako lods dun sa doon sa kanina. Ayan, ituturo ko isa-isa yung yung albino na lutino at saka yellow lutino. Ito mga idol, albino na lutino. So kung ano yung palatandaan dito dun sa dilaw, yun din yun. Nagtatalo lang sa kulay. Puti ito dilaw. Ayun, ang palatandaan na galing sila sa ino, itong mata. Na lutino sila mga lods. Yung mata, yung iris, yan, kulay pula. Ngayon, kung mapapansin nyo, merong hindi pula ang mata rito. Ewan ko lang kung mag-shade lang. Mamaya, kukuha na lang ako ng hindi ng hindi pula yung mata mo. Iba kasi yun So mga lods, kung babalik tayo,
Although, kahit ito na lang. Yan, hindi ko naalisin itong ano na to. Ang Lutino, dilaw. Sa palatandaan. Na pula ang mata. Yan ang tinatawag na yellow Lutino. Silver yung kanyang pads sa pisngi. Tapos yung paa, kulay pinkish mga lods. Lalo na pag medyo nasa kaedadan nila. Pink yun. Tapos pag puti naman yung albino na Lutino, ano naman siya. Pula rin ang mata. Ganon din. Kung ano yung nandun, yung ano niya, parehas din yun. Pink din yung paa nun. Pink. Nagkatalo lang to sa dilaw. Ang kulay tsaka puti. Yun lang yan mga lods. Yun namang ano, yung tinatawag na ano lang. Kung tawagin to, yellow bulls lang. Sa atin katawagan sa Pilipinas. So kung mapapansin nyo, nagkatalo lang sa mata. Mata lang mga lods. So ito, ang tawag dito ay yellow bull. Yellow bull yan. Si mamaya dadako tayo sa sirin yung tanong ni Idol na nagtatanong. Ayan, mata itim. Pati yung ano, kung tawagin naman yung puti white bull. Ano lang yan, itim din lang ang mata. So yan, medyo mababa ng konti sa lahi ng Ino. Pero galing sa Ino yan. Pero ang katawagan lang dyan white bull, yellow bull. Meron pa nga yan mga idol, yung Cremino. Iba pa yun, ibang ibang kategory pa yun, ng mutation. Yun lang mga idol, di ba? Parang tila madali. Although galing na tayo dun sa pinag-aralan natin, akala mo madali. Mga idol, may tanong yung natin. Maaaring sa inyo, tanong nyo rin yan. Although malawak na pinagtatalunan din to yung sirin, mga lods. Yung sirin niya, ito. Itong, yan. Dito muna tayo sa black eye. Ito, kung tawagin track eye. Dark eye clear. Nabubulog na naman ako. Ito mga lods, sa yellow bull at white bull. Walang masyadong hiwaga dito. Sa atin yung sa nag-aaral na ay sa pag-aaralan natin. Kasi ito, kagaya rin lang siya ng minsan na ordinaryong alaga natin. Na ito, kulay blue pag siya pag nasa edad na. Yung cock mga lods kulay blue yan. Blue yung kanyang sirin. Pag babae naman, kay mapa yan mga lods kay mapa yellow yan, kay mapa dilaw. Ganon din, brown din. Pag medyo bata pa, pink. Pag medyo umiidad na, pumuputi. Pag nasa edad na, nagiging brown. Yun yung sa mga lods, sa itimang mata. Kung tawagin yellow bull at saka white bull. Pero sa mga idol, ito na inaantay ni Idol. Dito, yan, sa mga to, iba yun mga idol. Iba yung nila, may pagkakaiba sila pagdating sa ilong, yung siring na to. Ito yan mga lods. Pag lalaki, kung pansinin nyo to, pag bata pa, may pagka-pink yan. Dito na ako kukuha ng basihan mga lods. May pagka-pink. Ito usapan natin sa cock. May pagka-pink yan. Tapos yung babae may pagka-pink din, kaya minsan mahirap siyang Pero ako mga lods, pag-alaga ko, alam ko na siya. Kaya lang, pag baka mag-send kayo ng picture, mahirap i-identity yan mga idol. Kasi halos parehas yan pag bata pa. Pag mga bata pa, yan, yung cock, kulay pink. Pag medyo nagkakaedad siya, medyo parang nagdadark lang na parang namumuti. Ito parang hawig siya dito.
Ayaw maano na yan sa mga lods. Di bale. Parang nag-ano siya, nagda-dark. Parang hindi naman totally dark. Parang mapapansin mo, kumpara sa bata niya na mapusya yung pagka-pink. Tapos talagang nagiging pink siya. Tapos ganun din yung babae, mga lods. Yung hen. Pareha sila, kaya minsan mabigat na ano to eh. So ngayon, habang tumatagal, nag-iilang buwan siya, yung cock, may mapapansin ka. Pag umabot siya ng, totally sa akin, napansin ko siya ng todo, no, 4 months na eh. Ano siya mga lods? Ganito yung naging ano niya. Ayan to. Kung mapapansin nyo, yung siring niya, ito, itong ano, sabihin papunta na sa matured. Hanggang sa matured siya mga lods. Naghalo yung pink at saka purple. Tapos may puti-puting konti. So ibig sabihin ng alaga mo, lods, cock. Pero ano na yun, makikita mo yun pag nasa hustong edad na. Mga 4 months na. Tapos yung mga idol, hindi na magbabago yun. Hanggang tumanda siya, yun na yun. Pag naging ganito na, ganyan na yun, hindi na magbabago yan. So yun ang palatandaan ng cock. Kaya halimbawa, bibili ka. Tapos tinanong mo edad, bumili ka ng mutation. Sinabi niya 6 months. At nakita mo ganito yung siring niya. Ayun. 100% yun na cock yun. Pero sabihin niya, halimbawa, 2 months. 2 months. Tapos ganito yung iba yung nakikita mo. Sasabihin niya lalaki hindi pa masyado yun. Kasi ang 2 months mga lods, itong isa, ibig sabihin nasa bata pa. 2 months to, although minsan sa 3 months kung matalas yung mata mo, makikita mo na yan eh. Pero kung bagito ka sa pag-iibon, hindi mo mahalata yun. Malalaman mo na lang yan pag nasa edad na talaga, mature na. Kumbaga, pangsalang na. Yun ang palatandaan ng cock. Doon naman sa, dito, wala namang masyadong hiwaga. Pag bata, gaya na sabi ko, para siyang pink. Ayan, pag bata, parang ganito rin siya, mga lods. Pag edad-edad niya, nagiging naman, ganito. So, pag niya, minsan, pag edad niya, eto siya. Although, minsan, mga lods, hindi ganito, Minsan, ang niya, ang kulay niya, ito. Ayan, kikita nyo to. Ganyan ang edad. Minsan habang panahon ganyan na siya. Pag mga 4 months, mga 3 to 4 months, mapapansin mo ganito. Pero pag tanda niya ganito, lumalot. Habang buhay na siya ganito. Pero may pagkakataon na ganito siya. Ayan. Pero napakabihira niyan minsan. Kaya kung gusto mo maka-sure ball na hen yan, ayan, ito yung tingnan mo pagdatayan mo itong dalawa na to. Mga 3 months, ito ganyan siya. Mga 4 months, 5 months, ito nagbabago na. Papunta na siya dito. Ngayon, pag hindi nagbago hanggang nag 6 months siya, ayan na yan, habang buhay na yan mga lods. Pero ewan ko rin kasi baka may time na nagbabago siya kasi ako, nialaga ako, nagbabago siya ganito. Pero bihira yun, bihira. Ngayon, yung sure ball ito. Ayan. Minsan habang tumatanda, hindi na nagbabago yan. So yun lang mga lods.
Kasi yung kagaya ng sirin na yan, to, may hiwaga dyan eh. Kahit yung normal na mutation, nagbabago-bago to. Although, ito, may singit ko lang mga lods. Pag kasi ordinaryong ano, kumbaga parang panahon niya, ganito yan. Nagdadark siya, sabihin. Parang breeding season. Pero pag natapos yung breeding season, ang ano nila, yung ano, season time nila, na breeding yung time nila, nawawala to, nagbabago yun, nagiging ganito mga lods. Yan. Yan kaiba ng ano, ordinary sa ano, sa ano, Lutino. Lutino minsan hindi ano yan. Habang buhay ganun yan. Kaya ikaw na makaka-observe niya pag na trace mo na ano to, yung alaga mo. So ikaw na makakapansin niya kung nagbabago ba o hindi. Pero yan ang mga palatandaan mga idol. Ngayon sana na-gets niya ano. Pero hindi lang ganun yun mga lods ha. Kasi kagaya na sabi ko, merong white bull, yellow bull, may crimino, may ano, isa, kalimutan ko. Basta ganun, may mga ano sila. Minsan nakala mo crimino, nung pala ano, dilute. Sabihin, hindi sa solid na ano, may dungis kumbaga. Kung mapapansin sa mga nakaraang video, di ba, dilaw siya tapos merong parang brown. Nadidilute lang pa lang yan mga lods, hindi pa siya ano, hindi pa siya pasok sa krimino. Although ano eh, meron ka lang ano eh, meron kang white bull, tsaka yellow. Pag samahan mo, labas ng anak mo, minsan may krimino. Yan lang yung mga idol. Although hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan nga, ano eh, lalo na kung nabili mo lang, solid na, ano na. Baga, Lutino na yung ano mo. So, nakita mo, solid. Pag po ganun, mayroong ano eh. Maaaring yung pinanggalingan niya, kagaya ng sa akin, yung nakikita nyo sa kids. Yan, yung mga, ano yun, mga lods. Hindi pa sila puro. Gawin niya kung bakit. Yung hen ko, ano siya, opaline. Opaline lang siya, tapos yung cock. Yun yung ano, yun yung Lutino. Pero nagbugas siya ng ano, Lutino. Pero hindi 100% pa yun, mga lods. Kung tawagin yun, 50%. Kasi meron pa siyang dugo sa ina niya. Kaya pag yung Lutino mo na yon, tapos pinaris mo sa Lutino rin, may tendency mga lods maglabas ng ibang kulay yun. Kasi makagulat ka bakit may ano, o bakit may opaline dito. Galing sa nanay niya yun mga lods. Minsan although ano na yun, normal na yun, magbubuga ng ano, yung dugo ng tatay niya tsaka dugo ng nanay niya magsasama, maglalabas siya ng dominant ano, pied. Eh, kasi nga may taglay siyang dalawang dugo mga lods. Ngayon kung gusto mo maging solid, ikaw yung ano, kaya may ino ka, no? Hindi mo sigurado. So pag nagbuga yun ng ano, nagbuga yun, parehas ng Lutino, nagbuga ng Lutino na dilaw, ano. So nasa ano na yon, meron pang natitirang 25% doon mga lods. So ngayon ibalik mo doon sa ano, ibalik mo doon sa ano niya, yung kasi karamihan doon mga ano eh, yung mga magagaling mag-breed nakahiwalay yan eh. Talagang habang nagbubuga yung dalawang pares na yun, nung ba nagpo-project sila, solid, hindi na binabalik minsan sa tatay kasi pag binalik mo sa tatay, yung tatay yung pinagalingan eh, malapit pa dun sa opaline, may tendency magbuga pa ng ano yun, ng
magbuka pa ng ibang hindi mo makukuha yung 100%. So yung iba, habang nag-aano sila, sabay yun, pina-project nila yun. Yun ang pinagbabangga. So pag nagbangga yun, 100% na yun. Yun mga lods. Hanggang sa maubos nila, kaya matagal din yan yung mga nagpa-project. Kung hindi lang ng yan, taon yan. Kaya pinakapayo natin sa mga kasama natin mga mag-iibon na yogi. Pag nag-alaga kang ibon, lalo na hilig mo. Maliban na lang sa mga ginagawa lang negosyo. Wala tayong usapan doon kasi hanap buhay yun. Pero kung ikaw hilig mo tapos gusto mo magkaroon ng maraming ibon na magaganda, huwag kang mainip. Bagay ang inip mga idol, ano lang yan, sa umpisa lang yan. Gaya ng mga nagtetext sa akin. Mga umpisa lang yan. Pag dumami na ibon mo, mawawala na inip mo yan. Baka manawa ka pa nga kasi sa dami. At niya nagbubuga yan. So doon ka na matututong mag-project ngayon. Ngayon yung kung nakasubaybay ka mula sa umpisa natin, although hindi pa tayo tapos mga lods ha, marami pa to. Nakasubaybay ka, so ikaw mismo matututo ka mag-project. Dahil kahit papano, meron kang alam sa mga mutation, alam mo kung ano yung pagbabanggain mo. Ulit ko mga lods ha, ulitin ko, hindi po tayo eksperto. Tayo nag-aaral din. Kumbaga, tulong na rin sa ating lahat, sa mga lalo sa mga yogi. Mga lods, sa mga yogi, matututo ka ngayon na yung tinatawag na bangga. Diba? Dati, pag nanonood ka siguro sa YouTube, ano kaya mga bangga-bangga na yun? Kaya mga ano na to? Diba? Hindi mo alam. So ngayon, kung lahat ng session natin na to matatapos mo, matututo ka. At tinitiyak ko sa iyo mga lods, yan, mga yogi nating ka-ibon. Tinitiyak ko sa inyo mga lods, makaka-create kayo ng sarili nyong ibon na mutation na kakaiba. Kasi may idea ka na eh. Yun yung mga lods. Tapos, kung hindi ka, dapat bawal lang mainip sa pag-iibon, bawal yun. Kasi wala naman akong nakitang mga lods. Gustong-gusto niya yung ginagawa niya tapos naiinip siya. Walang ganon. Ito gagawa akong example mga lods ha. Nakakita ka na ba sugarol na nainip? Isa na sa mga magagawa lang tayo ng halimbawa. Ako wala pa ako nakitang sugarol na nainip. Mana pa mga lods, yung mga sugarol dyan, shout out sa inyo. Magdamag na yan, hindi nila namamalaya pinutukan na sila ng araw di ba? Ganun yun mga lods. Nakakita ka ng babayerong na naiinit. Walang ganun. Alam na kung bakit? Gusto nila yung ginagawa nila. Nalilibang sila ron. Di ba mga lods? Ganun din yung pag-iibon. Pag nalilibang ka sa pag-iibon mo, hindi ka naiinit. Ganun yun dapat ang isang tunay na mag-iibon. Ayun nga, pasensya na doon sa kasi yung minsan mga nagtitinda na ibon, puro quit, magki-quit na. Kasi sabi nga ito, dalawang idol to dalawang klaseng napanood ko na sa mga mag-iibon. Pasensya na ito, wala naman akong layo na para lang kahit pa paano maitawid natin sa mga kaibon na hindi dapat ganon. Yung ganon at saka hindi dapat ganon. Kasi, sabi nung isa, pag nag-ibon ka, passion mo yan Ba't ka may init? Ba't ka mabuburyong? Tama yun. Kasi, saka nakakita ang passion mo, tapos nabuburyong ka. Kasi sabi nga nung ka-idol natin hindi ko nababanggitin kasi marami sila. Pag passion mo kasi, kay kumita ka, kay hindi sa mag-iibon. Passion mo yan hindi ka dapat ngayon sabi nga niya maliban na lang kung ang intention mo lang kumita, ayun lang sabi nga na expected mo pag marami kang ibon kikita ka marami tayong kakompetensya dyan ayun na nga sabi nga nung ka-idol natin na napapanood ko pag ganyan ang yung kaisipan mo wala, mabuburyong ka nga. Yun. Maganda yung
kaisipan nito. Pero ito namang isa, hindi ako babanggit ng pangalan para wala tayong masagasaan. Halimbawa lang to na napanood. Mag-quit na daw. Kasi ganito, ganyan. Kasi, ginawa nilang hanap buhay yung pag-ibon. Di ba? Maaring di natin sila masisi. Maaring gumastos sila ng todo. Ngayon, nung hindi sila kumikita, marami palang kakompetensya, nabuboryong sila. Kaya, gano'n yun mga lods. Pero mga lods, marami ako napapanood na magagaling mag-ipon. Hindi ko naman sila nariringgan ng gano'n eh. Yan, kagaya niya na Boss Elias, di ba no? Mga magagaling na mag-iipon yan. Pero kita mo, wala ka maririnig na sa kanila. Tuloy lang sila mga lods. Kumita sila at kaya hindi, tuloy sila. Diba? Yan ang mga gandang mga tularan yan. Mga magagandang mga breeder na nag-iibon na kagaya natin. Kasi yan pag passion mo kasi o hilig mo, hindi ka man ito ako mga lods, tandaan nyo ito sasabihin ko. Halimbawa ako sumobra na yung dami ng ibang ko, tapos walang bumibili o ito, hindi ako di sa sobrang dami, napakarami kong kaibigan napakarami kong kilala di pamigay ko pag talagang hindi ko na kayang sustain yan, di ba? Ganoon lang ka-easy mga idol. Lalo na sa inyo. Di ba? Sa daming nanonood sabihin ko lang mga idol, napakarami na ito. Gusto nyo, punta kayo rito. O ganun lang. Di ba mga lods? Kaya lang, wala pa tayo doon mga lods. Hindi naman ganun karami pa yung ibon natin. Pero malay nyo, pagdating ng araw mga lods, gawin natin yun. Sana umabot tayo sa ganun mga lods. Gagawin ko talaga yun mga lods. Pag talagang sobra-sobra na yung ibon natin, lalo na yung area natin, napakaliit lang, di ba? Ganun lang mga lods. Kaya sana kayo mga yubi, naiinip kayo na minsan natatawa ako Sabi ko, pag yan lang dumami ng dumami. Tingnan ko lang kung saan mo ilalagay, di ba mga lods? Kaya sa mga yung mga nagtetik sa akin, okay mainip, hayaan nyo lang, i-enjoy mo lang, pakainin mo ng tama, alagaan mo ng tama. At saka mga lods ito pa yung mag-iibon, huwag kayong magpapakitang sa ibon nyo. Bawa yung galit ka yung nagugulat ang ibon mo, yan pinapalipag kang ganyan, nagugulat. Huwag, kahit kailan hindi aamo yung ibon mo sa iyo mga lods. Kahit anong gawin mo, hindi aamo yan. Yun yung sinasabi ng iba na ayaw nang nag-aaway. Hindi mga lods, nagugulat sila. Ayaw nang maingay niyang mga yan. Kaya nga minsan nahirap kang mag-breed kasi hindi nangingitlog. Nangitlog itatapon. Kasi ayaw nyo yung akala kasi ng ibon sila yung sila yung pinapagalitan mo, sila yung ginaganon mo. Ayaw nila yun. Kaya yun ang isang sikreto mga lods. Pakita mo sa ibon mo yung parang tao. Kung may anak ka, parang yung lingap ng isang anak, parang ganon. Bigay mo yung tama. Kasi yan mga lods, parang batang maliit yung mga yan. Kumbaga binibaby yan mga lods, yung mga ibon. At pag naman nakita nila na yung lingap mo lods, nakikita sa'yo, nararamdaman nila. Tandaan nyo mga lods, matatalino yung mga ibon na yan. Ang memory niya nasa 3,000 yata, higit. Tinatandaan nila yun. Kung mabait ka sa kanila, nililingap mo. Ang pinakasukli niyan, maamo sila sa'yo. Kaya napapansin nyo sa akin, pag pakakainin ko, minsan kinakayat kagat ako, yung kagat na hindi naman masakit. Kaya ninanasa ako rin magkaroon ako ng cage na yun, nakakapasok ako mga lods. Kasi yung mga ibong ko, sila, maamo. Tutusin, ilang palit na yan mga lods. Yung iba, nabenta ko na mga unang maamo. Nabenta na yun. Pero kita mo, yung mga sumusunod, ganun pa rin. Kasi nararamdaman ng ibon niya na nililingap mo. Parang anak mo rin, ganun.
Kaya pag mali yung paglingap mo dyan, mali rin ang mangyayari sa mga ibon mo, mga lods. Kaya ganun yun, mga lods. Diba? Ayan, mga lods. Sana tapusin nyo tong video na to kasi medyo mahaba-haba siya, may kalahating oras. Pero may matututunan naman kayo, mga lods. Ay, nabulol na naman ako, mga lods. May matututunan naman kayo, mga lods. Kahit pa paano, mga lods. Okay, mga lods. Siguro, mga lods, sa susunod ang pag-aaralan natin ay yung yung although meron pa akong hindi nasabi pero napaka minimal na lang nun, mga lods. Siguro maaaring balikan na lang natin mga susunod. Yung susunod, mga lods, lang pag-aaralan natin ewan ko kung itatopic ko pa to, mga lods, kasi patungkol lang sa sa yellow face. Siguro sasagasaan ko tong yellow face tapos kukuha tayong ibang topic pa. Ganun na lang. Kasi marami pa to, mga lods, yung yellow face, black and black face and black wings. Tapos may lace wings pa, mga lods. Meron pang palo. Tapos may Texas pa nga mga lods. Texas clear wing, mga lods. Clear body, diba? Marami maganda talaga yung mga ibon. Kaya lang ewan ko lang pero parang yung mga sa mga lakula ko parang hindi ko pa napansin to, mga to. Maganda. Kaya malawak-lawak pa to, mga lods, yung natin. Tapos bukod pa doon, mga lods, kasi itong binabasa ko nag-DN siya sa Texas clear body mutation. Pero yung lahat ng mga na to, yung kagaya ng dominant pied, pa rin yun, lods although yung recessive medyo mababaw na na lang yan. Pero at least, mga lods, ito kung hanggang dito man lang yan, hanggang sa Texas clear Texas clear body mutation, kasi doon nagtatapos yung natin yung binabasa ko. Yun, mga lods, at least napakarami nyo ng natutunan kahit pa paano. Hindi man 100 yung natutunan natin, at least talagay ko lagpas sa 50 yun, mga lods. Diba, mga lods? May mga dagdag na lang, mga danpalo, kasi iba-iba nga na yan, mga palo-palo na yan, mga lods. Iba't ibang bansa kasi yan, Australian Budgie, American Budgie, German Budgie. Kaya maraming mutation. Kaya, pero at least yung mga basic natutunan na natin, mga lods. Yeah. Okay, mga lods, sana tapusin nyo kasi pag hindi nyo tinatapos, parang kulang yung kaalaman nyo kasi hindi nyo tinapos. Kaya pakiusap ko, mga lods, tapusin nyo para at least pag natapos natin to, hindi ka na talaga inosente sa pag-ibon kahit pa paano, mga lods. Okay, mga lods, maraming salamat. Sana share and like, comment, mga lods. Yung hindi pa nakasub, sub na kayo, mga idol. Okay, mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.